Nako, ako po ay gulong-gulo na ho dito po sa magkapatid na sina Pangulong Marcos Jr. at Senator Amy Marcos. At ngayon ay parang pinalilitaw ho ni PBBM na ang may problema yung kanyang ate na si Senator Amy Marcos. At kasi ang nang tanungin po itong si Marcos Jr. ng reporter sa kanyang press con ay alam niyo ho, ang sagot, di ba yung binanggit ho, yung akusasyon ni Senator Amy na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot yung kanyang kapatid na Pangulo, nako, talagang pinag-usapan ho ito ng lahat at ito nga ho ang patuloy na mainit na mga panawagan na sumailalim na po sa test, hair follicle test, ito pong ating Pangulo. Pero ngayon ay bumwelta ho si PBBM at ang kanyang buwelta ay hindi para magpa-test, kundi ay parang pinalilitaw niya na yung kanyang ate, yung kanyang kapatid na si Senator Amy, ang may problema. No? Ang sabi niya nga ho, mga kababayan, parang binabanggit ni PBBM na worried o nag-aalala raw po silang pamilya dito po sa mga pangyayari ito at partikular sa inaasta raw di umano ni Senator Amy Marcos. So, yun po ang binabanggit ho ni Pangulong Marcos Jr. Pero kayo ho ba, sa ating mga kababayan, sino ho ba sa inyo ang dapat na paniwalaan? Kasi ang binabanggit ho ng Pangulo rito ay parang ang binabanggit mali po ang akusasyon at ang sabi, parang hindi na siya yan sabi ho ni Pangulong Marcos, ito sabi niya, bagamat ayaw niya na raw na talagang magbatuhan ng putik, pero sabi niya, talagang, so sabi niya, so I'll just say this much, sabi niya, for a while now, we have been very worried about my sister. Aba, talaga nag-aalala raw po sila. The reason is because the lady that you see talking on TV is not my sister. So, ang sabi ho niya, parang hindi na niya raw kilala yung kanyang kapatid. So, parang pinalilitaw ho ni Pangulong Marcos Jr. na yung mga akusasyon ng kanyang ate laban po sa kanya ay hindi po totoo at parang nasasabi ho yan dahil sa mukhang may karamdaman ng ang kanyang kapatid. Yun ho, at nako, sabi niya, that view is shared by our cousins, our friends, so hindi siya yan. That's why we worry. We are very worried about her. I hope she feels better soon. So sabi po, so lumilitaw, sabi ho ni PBBM, parang yung kanyang kapatid ang may problema. Hindi po siya. Agad namang sumagot ho dyan, si Senator Amy Marcos. Pero panoorin nyo ho, mga kababayan, yung mismong pahayag ni PBBM na kung saan ito po yung kanyang tugon sa tanong kung ano ang kanyang masasabi sa naging akusasyon ni Senator Amy Marcos na siya po ay gumagamit ng illegal na droga maging yung kanyang buong pamilya, yung asawa at mga anak. Ito, panoorin nyo ho si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang tugon dito po sa naging pahayag ni Senator Amy na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Good afternoon, sir. Yes. Sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister.
And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Okay, thank you, Mr. Thank you, President. O, yun po, nabanggit ko naman. Nabanggit ko na kanina, mga kababayan, parang siya po ang nag-aalala. So, binaliktad pong sitwasyon. At ang lumilitaw na parang ang may karamdaman, ito pong Senator Amy Marcos. Pero dahil dyan, mga kababayan, agad namang sumagot. Ito pong si Senator Amy Marcos. At sabi niya, uy, Bongbong, ako ito. Sabi niya, Bongbong, ako ito. Kung ano-ano nakikita mo, ading, patunayan mong mali ako. O gusto kong mali ako. Sabi nga ni Senator Amy, sana nga nagkakamali ako sa kanyang akusasyon na hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot yung kanyang kapatid at ang buong pamilya. Pero dito ho, mga kababayan, ay pag ganyan, ang sabi ko, ano nakikita mo, di ba, binabanggit na, parang mukhang, sino ba may problema? Kasi dito ho ay, ito, chinek ko ho, mga kababayan, yung ibig sabihin ng kasi, di ba, hallucination o delusion, ang binabanggit dito po kay Pangulong Marcos Jr. Kasi dito ho, sa, ano ho ang pagkakaiba ng delusion at hallucination? Ito ho, yung delusion ay false belief, na pininindigan ng tao kahit na may malinaw na ebidensyang mali ito. Ayun, no? So parang ito hong CPBB may aligasyon na siya po ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot pero hindi niya ito pinanwalaan. Nasa sa kanya na yan at sayang lang ho, no, hindi po na itanong ng reporter. Kasi kung ako nandun reporter, matagal din ako naging reporter diyan po sa Malacanang at naging presidente ako ng Malacanang Press Corps. Sana na ipalo po nung tinanong, ano reaksyon niyo, Mr. President, dito sa sa akusasyon sa inyo ng iyong kapatid? Sana yung follow-up question doon, dahil dyan, kung sinasabi nyo ay worried at parang pinalilitaw, no, na ang may problema ngayon sa pag-iisip ay itong si Senator Amy, sana tinanong niya, handa ho ba kayong sumailalim sa hair follicle test? Para malaman kung talagang kayo po ay positibo o negatibo dito po sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Alam niyo ho, isa lang ho, ito lang ho ang ugat niyan. Kapag nagkaroon po ng resulta o na sumailalim sa hair follicle test ang Pangulo at yung kanyang pamilya, kahit na siya na lang ho, nakababayan, siguro, ako nga kung hindi naman opisyal ng gobyerno, kahit yung si Congressman Sandro Marcos, dalawa na lang ho sila. Kapag negatibo, pwede niya isampal yung resulta sa mga nag-aakusa sa kanya na siya po'y gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, di ba? So, yan lang ho, ako nakikita ko dahil yung nakikita ko na solusyon para matapos na po itong problemang ito, mga kababayan. Kasi habang tumatagal, at alam nyo ho, hindi lang ho dito sa Pilipinas, maging sa international community, ay pinag-uusapan yung ating Pangulo. Siyempre, reputasyon po yan at maaaring makasama sa institusyon, di ba? Yung bilang Pangulo ng bansa at may mga ganyang aligasyon, dapat ho, talagang panahon na sumailalim, di ba? At yan nga ho, sabi ho ni VP Sara Duterte, na talagang mauobliga ho ang Pangulo dahil para na rin po sa interes ng taong bayan, di po ba? Siguro kahit na kung ayaw nyo sa Singapore o dito ho, siguro may mga respetado at magandang reputasyon naman na rito, no, na kung saan ay ospital, pwede kayo magpasuri at basta't siguro alam na, hindi lang po pwede lihim, no? Delikado, mahirap na. So yun po ang pinakamainam. Pero sabi yung hair follicle test, meron daw niya sa Singapore. Di doon na lang ho sana para matiyak natin na matapos sa issue ito, ang dami hong problema ng Pilipino Di ba dito sa flood control scam na ito,
Yung skandalo dyan, ang dami-daming problema at patuloy na bumabagsak yung ating ekonomiya. Para matapos na ho yan at mabawasan po yung problema ng administrasyon sa mga aligasyon na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo at maibalik yung kanyang imahe at maayos na reputasyon, yun na ho, magpatest na lang ho. Kasi alam nyo ho, sa isang tao na ikaw ay pinaghihinalaan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, siyempre ay yung perception o paniniwala na baka pag nagdesisyon ka, baka hindi 100% na tama. Kapag nagdesisyon ng Pangulo, magiging 100 milyong Pilipino ang pwedeng madamay ho rito. Kaya dapat ho, yun na lang ho, pinakamairam. Kayo ho, sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, sa ating channel, mag-message na kayo at magbigay ng komentaryo. So, sino ho ba ang sira? Sino ang wala sa katinoan ng isip? Si Senator Amy o itong si Pangulong Marcos Jr. Kasi parang pinalitaw ho ni PBBM na yung kanyang ate ang wala sa katinoan. Kaya sabi niya, hindi na siya yan. O hindi na namin siya kilala. So, kayo ho, sige, magbigay na po ng komentaryo. At sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para kayo po'y laging updated dito po sa ating mga pagtalakay sa mga issue. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.